Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? House of Crocodilos nagkagulo dahil nga ang mga kanilang katiwalian, kabalbalan at katarantaduhan ay nalaman na nga or alam na ng buong bansa dahil nga sa ating mga vloggers na nagpapahayag ng mga walang bias at pawang katotohanan lamang na batas na ayaw ilabas ng mga bayarang mainstream media. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano kadumi talaga ang Kongreso or ng Kamara at ng House of Representatives na pinamumunuan ngayon ni House Speaker Tambaloslos Romualdez na kilala bilang pinsan nitong bago natin or tong presidente natin ngayon na si Presidente Kuting ng Norte Jr. Dito nga natin makikita mga kaibigan na sobrang dumi talaga ng administrasyon kaysa yung mga napalabas na administrasyon, lalong-lalo na nung administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte, kung saan talaga ang mga katiwalian at mga gahaman at mga crocodile na tinatawag nating mga government officials ay tila ba nawala. Ngunit ngayong administrasyon ni Kuting ng Norte na ito ay tila ba wala pang pakialam itong si Presidente Kuting sa kung anong nangyayari sa ating bansa at sa mga pinaggagawang katarantaduhan nitong mga government officials, lalong-lalo na nung mga nasa Kongreso dito sa Kamara. Mas marami naman ang nakupin nitong apat na to na Quadcom or tinatawag nating Quad Committee na si Benny Abante, Franz Castro, Raul Manuel at itong si Stella Kimbo na pinamumunuan nitong si Tambaloslos Romualdez, kung saan mas marami silang kinukuha at kinukupit at binubulsang pera na galing sa kaban ng bayan kaysa ginagamit para lamang sa ikabubuti ng kanilang syudad at ng kanilang nasasakupan. Well, para nga sa kabuang impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Buka tayo dito. Pero ikaw, sa ginagawa mo, Paduano, iba eh. O ngayon, anong nangyari? Libo-libo na po ang nakakapanood sa video. Sa video na yon, yung maliit na ano na yon, na ano sa video na yon, yung naka-off audio. Yung naka-off audio na yon. Eh may nagpasa sa akin ng audio eh. Tol Vilma, good morning. Pasuyo po, huwag pong kalimutan mag-like. Ay, maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan mag-like ha. At may mga upload po tayo dyan, mga kamagnom. O, etong si Kimbo. Anong ginawa dito ni Kimbo? Bakit may nangyayaring parang utangan dyan? Ano, 5-6 na ba ang... good morning, Tol Vilma. 5-6 na ba ang ating kongreso ngayon? Nagpapabumbay na ba ang ating kongreso ngayon? Yan, naka-upload din yan. Umabot na po yan ng 445 o 47,000 ata dyan sa upload natin nung mga nakaraang araw. Diba? Nag-views po yan. Marami pong gumamit yan. Ng ano na yan, yung video na yan. Sige, gamitin nyo lang yan, mga ano. Walang problema dyan. Gamitin nyo yan. Dyan sa ano natin. O sige, si Tol Vilma. Gamitin nyo lang yan. Walang problema sa akin yan. Di ba? Nakatagpo siya ng katapat sa katauhan ng isang senadora nitong si Congressman Bernadette Herrera. So ayun, nagkabulabugan na sila doon. Todo po nakawan nila sa kaban ng bayan dahil tulad ng amon nila, sabi ni Ana Maria Isosa Mendoza. Ay, thank you, Tol Vilma. Yung sa TikTok, Tol Vilma, marami na rin yun. Mahigit 300,000 na rin yun. Yung lang nakaraang araw, in-upload ko. Hindi ko inakala yun eh. Tsaka nga yung pinasa sa akin ni Tol Ram, na yung nawalang audio, ko rin sa TikTok kanina. Kanina ba yun? Kahapon.
Umabot na rin ng 56 mil na views. At doon mo talaga makikita yung hinaing. Marami talaga sinasabing, ay, good morning, sorry vlog. Makikita mo doon sa mga nagko-comment. Tagtad eh. Napakawalang respeto itong si Paduano. At doon kay Kimbo na tinanong siya ng tinanong ni Congressman Bernadette Herrera. Wala siyang matinong na isagot. Yun ba? Yun bang mga taong yan? Papayagan natin na basta na lang alit-pustain, basta na lang kung anong gusto nilang gawin sa budget ng Vice Presidente, ganun-ganun na lang ba? O sa bagay, sabi nga ni Inday, hinahayaan ko na sa inyo yan. Ayaw na bahala dyan. Pero siyempre, kung ginanon nila yung Vice Presidente, dapat, hindi rin dapat ganito na nakikita natin. Ay, Buster, good morning. Ang mamahal ng mga relos, tag-2 milyon. Yung isa dahil siguro sa yung bang nalibog na, sa amin kasi nalibog, yung bang na ano, tawag doon, nabubur yung, sa Bisaya nalibog, ewan ko sa Tagalog, ibang kalugan yan. Ano bang ginawa? Nagdidiwal-diwal ng kanyang dila doon sa kanyang FB page. Bakit mo binablock? Dahil nahihiya ka. Di ba? Mas lalong nang gagalaiti sa inyo ang taong bayan kasi nakikita mo namin dyan sa pangalawang hearing na yan na dyan sa budget ng OBP, unang beses tsaka yung nakaraang araw pumunta si BP Sara dyan, kahit wala na nga yung Vice Presidente, tuloy na tuloy pa rin kayo sa pagtatanong about sa lintik na ano na yan, na budget na yan. Samantalang kayo, oy, good morning Kuya Spencer, samantalang kayo, nung nagsabi si Congressman Marcoleta, dapat di sa Congress meron din tayong mga ano, nagkaanuhan kayo para kayong Bakit? Natatakot ba kayo? Mahirap yung ano ba? Nililinisan mo yung bakuran ng iba, pero mismo yung bakuran mo, hindi mo nililinisan. Ngayon, naglantaran. Siguro, ibinigay ng pagkakataon na makita natin kung gaano ka abusado tong mga to. Ginagamit yung kapangyarihan sa Kongreso o kanilang mga kapangyarihan para manggipit. Umalis na yun si BP, hindi, pero pinag-uusapan pa rin nila. Kaya ayun, si Congressman Marcoleta yung nakasagutan nila. Di ba? Hanapin nyo po, marami pong nagre-reaction sa in-upload kong video na yon dyan sa TikTok. At isa na ito. Ito, galit na galit kay Paduano. Makikita mo doon sa mga comment. Hindi ko ano sa TikTok, hindi ko alam kung paano magpa-live daw, paano ko pa magla-live na daw ako. Kasi biglang taas eh. Biglang taas talaga mga kamagnom. Nakikita ko dito, may maraming mga followers, umabot na ng 10,000. Hindi sa pangano, no? Yung ano nila, nasa mga 300, 1,000 yung mga views nila. Pero itong sa akin, hindi ko inakala to, 24 ano lang ako followers eh. Pero nang in-upload ko, ngayon, mabot ako 1,000 followers. Toy, thank you sa mga nag-ano. Di ba? At dito ko nakikita talaga mismo yung mga comment, kahit ano lang yon, may clean video lang yon. Itong pinaggagawa ng mga to. Nakikita na lumalantad eh. Baka sa susunod na mga araw, mga kamagnom, kasi si Congressman Marcoleta, tinanggal na kuno nila dyan sa ano nila, dyan sa hearing na yan. Baka ang isusunod nito, ito na namang si Congressman Bernadette Herrera.
Ay, Mamaki, good morning. Hindi po ba? Kahit hindi man nila aminin to mga kamagnom dyan sa Kongreso, alam natin talagang naaano sila ngayon sa mga tao. Talagang ramdam nila, nakikita nila dahil nasa social media na tayo ngayon. Kung anong mga latest update, makikita natin ura-urada dito sa social media. Makikita natin at alam nating nakikita nila yan. Kung ano ang nagiging hinanaing ng taong bayan sa kanila. Sa kanilang pinaggagawa dyan. Yang quadcom na yan, simula nang binuo nila yan, wala akong narinig na ibang ginagamit dyan. Kung hindi, Pogo, Duterte, Pogo, Duterte, Pogo, Duterte. Yun ang nakikita ko. O kayo, may nakikita ba kayong ibang pinag-aanohan dyan? Magsisimula yan. O eto po yung ano natin, agenda natin ngayon ha. Pugo. Yung isang araw, Pugo. Ug hapon ba yon? Pugo yung ano, nakalakay doon. Nung pumasok yung si Mabilog, nagiging Duterte na ang topic at tuloy-tuloy na yon. Ala, Duterte, Duterte, Duterte na. O, di ba? Scorpion 73, good morning. Ano, Pinoy Survival. Tolbilma. Sa Makatwid, meron silang sinusunod. Meron silang sinusunod. Kasi nga kay Kabit Sara, nung nag-ano siya sa kanyang budget niya, inilatag niya yung budget niya. Yun, ito na po. Eh nagtanong sila ng okay lang yung magtanong. Pero halos na lang eh. Yun na lang ang nagiging focus. Hindi pa nga yun nakasagot yung hindi pa nga yun nagbigay ng kanilang papel yung COA. Gusto niya nang pasagutin itong vice presidente. Nasa matinong pag-iisip pa ba tong mga to? Eh sa palagay ko, itong isa mukhang mahirap to eh. Mukhang wala na to si Pastor eh. Di ba? Itong si Abante. Biruin mo, nagdiwal-diwal siya ng kanyang dila doon sa kanyang FB, binablock niya. Bakit nga ba tinanggal niya yaon yung ano niya? Kasi nga nahihiya siya sa ginagawa niyang kabastusan eh. Kabastusan yung congressman ka, pastor ka pa. Tapos may gana ka pang pumuna sa ibang tao. Mahirap. Mahirap kung ganito ng ganito. Nangakamagnom. Kita nyo to? Tingnan nyo to. Teka lang. Hi Maribik, good morning. Ito. Hello. Kakain ako ng kopya. Oo nga, Rainier eh. Alice. Oh, ito. Ito. Kita nyo to? Di ba? Nag-uusap kayo dyan. Yang taong yan, wala akong pakialam dito ni Alice Go ha. Para malinaw lang. Dito ako talaga na ano to sa pinaggagawa nito ni Abante. Tingnan nyo. Alam ko marami nang nakakakita sa inyo nito eh. Kakain ako ng kopya. Hmm? Alice. Kakain ako ng kopya. Hindi. Chinese ka, hindi ako kumakain ng kopya. Pilipino po ako. Ba't ako Pilipino kumakain ng kopya? Oh. Ako po si Di ba? Anong connect niyan? Anong connect niyan, Pastor Abante? Anong connect niyan diyan sa kay Alice Go? Yan sinasabi mong, hello, kumakain ako ng hopya. Oh. Anong gusto mong palabasin doon? Di ba? Kasi tanga lang ang hindi nakakaintindi diyan sa ginagawa mo niyan eh. Para kang ini-insulto mo yung tao
ginaganon nyo talaga yung tao? Yun bang talagang pag nakita nyo parang gano'n na, madadaw na, saka kayo magtira-tirada. Tsaka nyo sasabihin, sinungaling ka. Kung sasagutin naman kayo nung resource person o yung taong sinasabi nyong suspect dyan, magagalit kayo. Sasabihin nyo, nagsisinungal ka ba? I'm citing contempt. Ipako-contempt nyo. Samantalang kayo, gagawa kayo ng, ano ba tawag niyan mga kamag? Yun bang parang, ano ba yung insulto na parang, tama ba to? Hello? Oh? Kakain ako ng kopya. Hello? Hindi naman. Hello? Tingnan nyo. Muntik na pala ng sapakan dahil muntik na muntik ka talaga silang magsapakan. Ito, pakinggan nyo. Kakain ako ng kopya. Alice, kumakain ka ba ng kopya? Di ba bastos? Chinese ka, hindi ko kumakain ng kopya. Filipino po ako. Ba't ako, Pilipino, kumakain ng kopya? Ako po You siguro have Filipino. the right of self-incrimination. Oh, kita nyo na? Hindi po ako kumakain pa ng hopya. Thank you po. Magkwentuhan lang tayo dito. Wala na yung mga legal. Hindi mo kailangan abogado mo. Kwentuhan tayo. Sabihin mo sa akin kung mayaman pa kayo, pamilya niyo mayaman. Mas mayaman ka, Abante. Ang lalaki ng ano mo eh. Laki ng relo mo eh. At meron ka pang ano eh. Yun bang bulletproof na sasakyan? Nahiya kasi Michael Jordan ng Pilipinas daw. Di ba parang ano ba? Yung bang katulad ni Congressman Marcoleta. Siya rin yung Ginoo ko. Tapos makikita namin yan ang nagiging attitude mo sa FB mo, yung sa FB account mo. May padiwal-diwal dila ka pa. Ha? Ang ano pa ng dila niya, tulis. Parang pako na sais. Ang tulis ng dila niya. Nakahubad. Por Diyos, por Santo. Ordinaryong tao lang ako, Congressman Abante, pero ni minsan hindi ko ginawang profile yung karakas ng pagmumukha ko na nakahubad ako. Tapos mag-aasta kayong mga siga dyan sa Kongreso? Nyakis na pastor na buhayan. Sana sabi ni Henry ata, Diyos. Nakakawalang galang po, nakakawalang ano talaga. Si Kimbo hindi masagot maayos yung nagiging katanungan ni Congressman Bernadette. Herrera. Etong si Paduano nang babalya. Manghahampas. Sigurado ka, Paduano, kaya mo yan si Marcoleta? Makilala mo to, Rojo, opo. Bantag tayo eh. Yan, Kumusta sa ating mga kabantag dyan? Yung mga bumabakbak kasi kay BP Sara, nakikita natin, kalimitan talaga sa mga bumabakbak kay BP Sara, yun pa yung mga nagsilabasan ngayon na walang
Hindi ko alam nung mga to, mga kamagnom, sa totoo lang. Laban lang. Subukan yung sa mga TikTok na may upload ng mga mga ganito. Makikita niyo yung komento ng maraming tao about sa administrasyon na ito. Huwag tigilan ang paglantad ng kabulukan ng gobyernong ito, sabi ni NSP. Ang kaso lang dito sa TikTok, pinayagan na ako magsiling-siling, hindi ko alam paano. Hindi ko alam, mga magnom. Pero natutuwa ako. Natutuwa po ako kasi nakikita ko doon yung suporta talaga ng karamihan. At marami po talagang dismayado dito sa mga nangyayari ngayon dyan sa Kongreso. Lalong-lalo na po dito sa ating Vice Presidente. Hindi pa nila makuha-kuha talaga yung punto ni Inday, ni Vice Presidente. Hindi pa talaga nila makuha. Ilang beses na niyang sinabi, ito po yung aming agenda, ito po yung aming plano, ito po yung mga ahensya na paglalaanan ng pondo, at kayo na po ang bahala dyan kung i-approve nyo ba yan o hindi. Kasi yung tinatanong nyo sa akin, mayroon pa akong 6 na buwan. Hindi pa nakapagsumiti ang COA nung papeles niya sa budget na tinatanong nyo sa akin bakit ako sasagot. Which is, totoo, tumpak yung nagiging sagot ni BP Sara. Pero, stick to the plan. Birada. Oy, para bang mga itik, yung ba mga pato, saan yung ulo, sunuran yung iba? Ganun ba? Dito tayo, stick to the plan tayo. Dito tayo. Tanong ng tanong. Anong nagagawa niyan? Pinaubayan na nga yan sa inyo eh. Tapos ngayon, sasabihin nung isang congressman dyan, kami po yung nalulungkot dahil hindi po dumating si BP Sara, sana po dumating po siya para po maayos na ito. Dumating siya doon, nung isang araw, pumunta doon. O ano na naman ang magiging birada? Hindi na hinayaan ni BP Sara na bakbakan nyo siya, na katulad nung ginagawa nyo nung una, nagsabi siya, eto na, hindi naman ako tatakbo sa 2025, bakit parang kinakaliskisan nyo ako ng buhay. So iiwan ko na po yan sa inyo. Pinuntahan niya si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, and then pinuntahan niya si Congressman Marcoleta, and then umalis siya. Parang nanggagala-iting-itik sila. Pero meron pa rin sila, patuloy pa rin, kahit umalis na si BP Sara, patuloy pa rin sila sa, dapat matanong to kaso umalis na For what? Anong rason? Bakit magtagal pa siya dyan? Siguro sa sobrang gigil nyo, sa Vice Presidente, andyan si Marcoleta na sumagot, naglatag, na kung titingnan natin, may punto talaga yung sinasabi niya, nung sinabi niya, bakit sa Vice Presidente lang tayo nakapokus? Bakit hindi natin inano yung sa Presidente rin? At bakit hindi rin natin bulaklatin tong ating mga ating mga record dyan sa COA, kung anong pinagagamitan natin? O ang nangyari si Marcoleta ang pinagtulungan. Kawawa naman yung mama. Di ba? Kasi masasaktan sila o nasasaktan siguro sila doon sa sinabi ni Congressman Marcoleta, magbulat-latan na lang tayo dito ng ating mga pinagagastusan. Diba? Ito, katulad nito. Hello, Alice, may hopya ako. Hopya Kumakain ka ba ng hopya? Congressman ka ba o talagang ka? Mag-vlog ka na lang kaya, Abante. Magbardagulan na lang tayo dito sa social media. Di ba mahilig kang mga parang tawag doon, yung bang, ano ba yan, sarcastic, sarcastic ba yung tawag nan? Mahilig ka man lang ng ganyan, mag-vlog ka na rin. Di ba? Magbardagulan tayo dito sa social media. Ha? Biruin mo. Related pa ba to? Diyan sa pinaggagawa nyo dyan sa Pogo? Related pa ba yung, hello, may hopya ako. Kumakain ka ba ng hopya, Alice?
Kita nyo na. Tapos yung isa ng mangangan dyan. Yung isa naman, tinanong doon sa budget nila, lingi ng lingi. Isi, galit sa Tambuloso. Wala akong pakialam sa kanya, pastor. Ano pa ba? Mga Kamagnom. Yung savings ng Kongreso, asa na? Nagpapautang kayo ng pera dyan? Abay, magnegosyo na lang kayo dyan. Mag-ano na lang kayo dyan. Ano dapat i-order dyan sa Kongreso? Pera namin pinag-ninegosyo nyo. Pera ng taong bayan yan. Raya Manawari, good morning. Hindi lang atin dito, Raya Manawari. Ayun lang nakikita natin. Kasi, eto kasing mga to, etong si Paduano, Lakimbo, etong si Abante, pati na sila, si Castro, convicted. Biruin nyo yun. Yung isa, recruiter. Yun pang bumabakbak talaga sa vice presidente. Pero sa kanilang mga sarili, hindi man nila lantaran o hindi man nila lantaran sinasabi sa atin, hayagan sinasabi sa atin, pero nakikita natin sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang mismong personalidad. Biruin mo, tig 2 milyon mahigit na relo. Sasakyan, mga bag, mga Hermes, etc., etc., congressman, pastor, tsaka guro. Sana all, pastor. Tapos sabay, diwal-dila sa FB, nakahubad. And then pag pumunta ka sa Kongreso, gusto mo makapasok yung gusto mong mangyari, mag-o-open ka ng hello, may hopya ako. Tanga ka ba? Boss Jong, good morning. Tapos ito pa yung mga taong nakikita natin, hindi, kami lang yung nagtatanong eh. Kung ganun tanungan lang pala gusto nyo, mga chong, kayong nasa Kongreso, tama yung sinabi ni Congressman Rodante Marcoleta. Bakit hindi rin tayo dito magbulat-lata ng ating mga ginagastos dyan? Nagalit ng hampas. Yung pinuno, si Tamba, Diyos nila, sabi ni Duterte supporters. Sa pinaggagawa kasi nila, dito kay BP Sara at dito kay Marcoleta. Kasi si Marcoleta, sa tingin ko, itong si Marcoleta, target na to eh. Talagang target na to. Nakikita po yan ng taong bayan at mabilis po ang social media ngayon. Di ba? Mabilis po. Pero inyo. Di ba? Ito. Pero inyo to, mga Kamagnom. Anong ginawa niya dyan? Teka, ibalik ko muna. Oh, ayan oh. Kumakain yung tao. Diba? Kumakain yung tao, pinuntahan nyo doon, inapat niya yung dito. Tinapik niya, kumakain yung tao. Gaano ka... halos nagkasabay-sabay pong, halos nagkasabayan pong naglantad. Etong mga
mga personalidad nitong mga taong to. 'Di ba? Itong mga taong to, si Paduano ng ganyan, ng hampas. Ito namang si Abante, nagdiwal yung dila niya doon sa kanyang FB. Nagdiwal siya ng kanyang dila na nakahubad. Nakalagkad po yung buhok niya. Parang hindi congressman. Parang hindi ka pastor. Si Kimbo naman, tinanong ko nga saan ba talaga napunta yung yung savings, yung budget na billion, 2 billion na ata yun. Hindi may sagot ng tama itong si Congressman Herrera. Pero nakikita natin sa mga to, grabe, napakamahal ng mga relos. 2 million ba yon yung halaga nun? Anong tawag yon? Pitik ba yon? Teacher, dati nagmumulticab, ngayon may service ka ng pang-artista. Eto, pastor lang, naka-bulletproof. Nax. Ang tanong dito, sa magkanong paraan? Mga boss, sa magkanong paraan? Kasi maraming nagtatanong sa magkanong paraan po? May karapatan din naman siguro kaming magtanong dahil pera rin namin yung nilalamon ninyo o nilalamon ng mga pamilya ninyo. Pera namin yan. Mama Kiri, good morning po. May karapatan kaming magtanong. May karapatan kaming maghanap. Di ba sinabi nyo, kami ay nandirito para irepresenta ang taong bayan, ipirepresenta namin ang mga Pilipino. Ipinipresenta nyo. Di tatanungin din namin kayo. Ano bang pinagagastusan rin nyo? Kasi gumagastos rin kayo. May budget rin kayo Di ba? Ginawang negosyo. Pati ka Philip Narilo, pinakamura 5 million yan. Sabi ni Ma'am Aki. Teacher, isa pastor. Tapos ang lalakas pa ng loob na mag-question sa confidential fund ng Vice of the President, Office of the President. Di ba? Kaya siguro sila nagalit, doon sinabi ni Congressman Marcoleta, magbulat-latan tayo dito. O sige, kuha audit. Mag-auditan tayo dito. Aba, ginawa yung isa tumayo. Mamaya. Mukhang mabibilaukan ka pag tinawag mong kagalang-galang na hindi. Kagulang-gulang siguro, oo, pwede pa. Pero kagalang-galang, mahirap. Sa pinagagawa nyo ngayon, dyan sa Kongreso. Sorry Pero yun talaga ang nakikita ko Yun ang nakikita ng karamihan. Mga Magnom. Pagpabor sa inyo, birada lang kayo ng birada. Okay lang yan, walang problema yan. Pag hindi pabor sa inyo, nagsasalita yung tao, hindi niya alam na pinupugutan na pala ng wala po kayong Mr. Chair, wala po kayong karapatan na maghingi ng dokumento kasi po kayo, tinanggal na po kayo Kita nyo? Dakdak pala ng dakdak doon si Marcoleta, tinanggal na pala siya. Ano tawag doon? Yun yung sinasabi nilang tinatraidor ka. Hindi yan patalikod, harapan yun. Ibang klase yun, pag traidor, harapan. Dakdak doon si Marcoleta, hindi niya alam, natanggal na pala. Wala ka na, hindi ka na pwedeng manghingi, mang-request kung anong gusto mong papel kasi nga tanggal ka na. Kaya nga tinanggal na, di naman lang pinaalam Di ba? Kung talagang may tong mga to,
May malasakit to sa mga kasama. At pinapakinggan nila yung kanilang mga kasama. Although, kasamahan man nila yan, o kaututang dila man nila yan, o hindi.